1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, Black Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Pero, syempre, tuloy ang buhay, tuloy ang ligaya. Yesterday, hindi ako nag-vlog. Syempre, bigay naman natin sa Diyos yung ano ba naman yung magnilay-nilay tayo sa araw ng Friday. Kaya ngayon lang uli ako nakapag-vlog. Pero, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga, marami na nagsasabi ngayon, nako, mukhang magiging confirm nga na si Oppo ang ilalaban nila ng Miss World Thailand. Ano daw ang chika ko dito? Well, ang chika ko dyan ay mukhang totoo, mukhang confirm. Kasi yung organization ng TPN, meron akong invitation sa April 22 kung saan doon nila i-announce ang bagong Miss World Thailand, Miss Universe tuloy, Miss World Thailand. So ano ang chika ko dyan? Well, exciting para sa country ng Thailand dahil medyo malakas ang magiging laban. Yung iba na babasa ko, sabi nila nako, unfair naman, sana daw nagkaroon daw ng pageant. It depends sa sa organization or sa national director. Kung ganito, katulad niyan, syempre kapos na sila sa oras at wala na silang panahon. So, appointed na lang talaga ang mangyayari para makapag-prepare yung kandidata nila sa pageant na lalabanan. And then, kahit naman siguro sabihin natin, o sige, sumali uli si Oppo doon sa national pageant ng Miss World Thailand, eh siya pa din ang mananalo, eh ba't pa sila gagastos kung kaya naman nilang mag-provide? Hindi unfair yon. Unfair kung halimbawa, wala siyang gagawin para sa laban niya sa Miss World tapos siya ang mananalo. Doon nakikitaan ko ng unfair. Pero dito sa part ng wala naman silang ginagawang masama kung i-appoint nila, and then, ayun. So, nakikita ko si Oppo medyo malakas ang magiging laban niya kasi syempre, in fairness naman sa kanya, ay magaling naman ang Oppo. And then, sabi ganon, downgraded daw from Universe to World. Hindi naman siya nanalo ng Miss Universe. Naging representative lang siya ng Miss Universe. And then, I think it's nothing wrong kung kaya naman niya manalo dito. Eh, bakit naman sila Michelle D? Galing sa Miss World, pumunta dito sa, sa Universe. Ayun nga, nauna lang yung Miss World. Pero, depende yan eh. Malay mo, ang kapalaran niya ay nasa Miss World at maging Miss World siya, di ba? So, yun. So, laban. So, nakikita ko naman na very competitive naman to si Oppo. And tingnan natin kung makukuha niya ang corona ng Miss World, di ba? Ngayong taon na to. So, syempre, ayan yung aabangan natin. And then, kung sakali nga daw si Oppo ang itatapat sa laban dito sa Miss World, so tingin ko daw ba, sino daw ang mag-shine like a diamond star dito sa Miss World? Si Krishnan Gravides or si Oppo Suratcha? Suratcha, di ba? Ay nako. Siyempre nandoon ako na medyo magiging tinik to kay Krishnan Gravides sa magiging laban niya dito sa Miss World. Kumbaga, depende yan kay Krishnan kung paano niya i-represent ang bansa natin. So, meron siyang panahon para mag-prepared, and I hope na nakapag-prepared talaga siya ng bonggang-bongga. And then nakikita ko din na magiging malakas naman ang laban natin. Challenge to para sa kanya na nandiyan si Oppo na naging third runner-up sa Miss Universe. And then
naniniwala ako na kaya ni Krishnan na lagpasan ang galing ni Oppo. So, ako hindi ako nawo-worry dyan. Kumbaga parang it's a good fight or it's a good match. Sige lang, laban. Kasi parang feeling ko, challenge to. And I think, marami na nagsasabi, maganda si Krishnan Gravides, panalo ang galing ni Krishnan, di go! Fight, di ba? So, bakit tayo ma-alarma? Hindi dapat tayo ma-alarma, dapat tayo ma-challenge. And then, nothing to say. Kumbaga parang, kung kaya nilang manalo, kaya din natin manalo. Isang matinding tapatan to. Di ba? At exciting. Oho. At least ngayon nakikita natin na dominant ang Asia kung sakali man na sila ang magtatapat sa Miss World. Kaya good luck, di ba? And then para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Miss Eco Indonesia dito sa Miss Eco International? Ay maganda siya. Nagagandahan ako sa beauty na meron siya. And then possible din na makarating din to sa top 10, sa top 5, depende sa organization. Pero yung represent niyang Indonesia ngayon, nakikita ko na talagang klaro din yung kanyang ipinakitang laban dito sa Miss Eco International. And I like her. So natutuwa ako sa kanya. Matangkad, maganda ang katawan, at lumalaban. So tingnan natin kung ano ang mararating niya. But for now, nakikita ko pwedeng mag-top 10, pwede din mag-top 5. So depende. Sabi nga pwede daw bang manalo? Oo, bakit hindi? Kung magaling naman siya, di ba? Pero marami ako nakikita din na magaling. At isa na nga dyan si Alexi Brooks, di ba? So yan. So speaking of Alexi Brooks, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa evening gown na ipinakita ni Alexi dito sa laban niya sa Miss Eco International? Well, ang masasabi ko, ang bongga, ang ganda ng cut, so bagay sa akin. Pag ako ba nagsuot nun, ganun din ba yung magiging eksena ko? Charot. Anyway, so maganda at maayos naman na i-present ito ni Alexi sa laban niya dito sa Miss Eco International. And then, natutuwa ako kasi nakapag-provide sila ng mga ganitong kabonggang evening gown. Ang sarap suotin. Gusto ko siyang hiramin para suotin. And then, ayun, naniniwala ako na nailaban ni Alexi ng bonggang-bongga yung laban niya dito sa Miss Eco International. And possible na makarating sa dulo ng laban. Di ba? So, I'm so excited dahil nakikita naman natin na inilaban naman ni Alexi ng bonggang-bongga ang ating bansa. So, performance ni Alexi, wala akong masabi. Talagang ano na lang yan, nasa hurado na lang yan kung ito ay natitipuhan nilang manalo. So, yun. So, laban, Philippines. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi parang feeling ko naman, lumalaban naman tayo. At nasa judges na yan, nasa ano na yan, kung maipapanalo nila ang laban ni Alexi. Di ba? So, good luck. And then, eto, Michelle Arceo, mga pasabog ngayon na eksena sa kanyang photoshoot. So, eto na nga ba ang sign na sasali siya sa Miss Grand Philippines? Hindi ko alam, wala pa akong pero sa nakikita ko, in fairness, mas pumayat siya ngayon, mas gumanda, mas panalo, di ba? So si Michelle Arceo, isa sa mga inaabangan ko na magkukumpit sa Miss Grand Philippines. Sabi ko nga noong last year ko pa siya inaabangan bumalik. And then umaasa ako ngayon taon na to na magbabalik siya. Parang feeling ko ito yung perfect timing. Kasi kung iisipin mo si Michelle Arceo naging first runner-up sa Miss Environment nung inilaban natin siya. And then dito naman sa sa Reina Hispano-Americana naging second runner-up. So, possible na pwede niyang makuha ang corona ng Miss Grand Philippines kung e-eksena ang isang Michelle Arceo. Yung huling nakita ko na nag-compete siya sa sa entablado ng Reina Hispano-Americana, talagang gusto ko yung atake niya doon. And then, I hope na sana this year mag-join ang isang Michelle Arceo dito sa Miss Grand Philippines. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo,
sasali kaya siya. So, abangan natin yan. Anyway, good luck kung may plano man siya sumali. And then, speaking of Miss Grand, Mama Sam, tingin mo, bakit walang eksena ang Miss Grand International title holder ngayon? Oo nga, napansin ko nga, kahit nga sa sungkaran, parang hindi ko siya narinig o napansin. So, nakita ko Miss Universe o may eksena, pero ang Miss Grand, walang eksena. Hindi ko alam kung bakit, kung umuwi ba siya sa India. Pagkatapos, ang nagta-travel ngayon si Mr. Nawat, papuntang Dominican Republic para sa Miss Grand Dominican Republic. Ang dami ng mga international pageant na dapat inatinan neto pero hindi siya naka-eksena. So, hindi ko alam dahil nga daw niya sa visa, parang nahihirapan i-approve. So, ito na kaya yung sign na hindi magpapanalo si Mr. Nawat ng India. Kaya ayaw niyang ipanalo ang India kasi ganito ang nangyayari. Pero dahil deserve naman, kaya niya ibinigay. So, hindi ko alam kung ano ang rason, pero nandoon tayo sa part na I hope na sana magawa ni Miss India, ni Rachel, yung mga kanyang responsibilidad bilang Miss Grand International. Pero parang feeling ko malapit na rin naman matapos yung reigning niya, tatapusin na lang yan. And then, ayun, so kung may panghihinayang ba sila na sana si CJ Opiasa na lang pinanalo nila, I think so. Charot, so yan. Di ba? Kung nagkataon, kung si CJ Opiasa ang inilaban nyo dyan, di sana ang bongga. And then, ang eksena ay winner. Di ba? Kasi kung iisipin mo, talagang in fairness kay CJ Opiasa, tingnan mo nga hanggang ngayon, parang siya yung title holder. Ayun yung gusto kong mananalo ng Miss Grand International. Dapat, sa mga lalaban ngayon ng Miss Grand International, earlier pa lang, naririnig na namin yung mga paandar ninyo. Dapat ma-eksena na kayo ng bonggang-bongga at gumagalaw na kayo dyan ng todo-todo. Di ba? Yung tipong naririnig na namin kayo at nararamdaman namin kayo. Yung tipong lagi kayong may paandar na very Miss Grand ang datingan. Para, alam mo yun, ngayon pa lang makahakot kayo ng mga tao, kasi siyempre, pag nakikita na ang paandar ninyo dyan ay talagang pasabog, mas matutuwa sa inyo, di ba? So, tingnan niyo si CJ, hindi pa man lumalaban ng Miss Grand, talagang very grand na yung dating. Lalo na yung nag-Miss Grand siya, lalo na yung nag-first runner-up siya. Tingnan mo, hanggang ngayon, halos matatapos na yung reigning niya, but nandoon pa rin siya na talagang umi-eksena pa rin talaga bilang Miss Grand Philippines. Diba? So, dapat ganon ang mga eksena ng mga magiging kandidata dito. Hindi yung parang wala kayong paandar at wala kayong ganap. Nakakaloka. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, bakbakan sa Miss Universe Philippines. Talaga namang painit ng painit. Yes, papunta na tayo sa exciting moment dahil malapit na nga ang preliminary competition ng Miss Universe Philippines. At eto nga, sabing ganun, Mama Sam, tingin mo si Iligan, dapat nga bang katakutan ng lahat? Si Miss Iligan City. Yes, si Iligan City, isa sa mga nakikita ko, grabe ha, o may eksena talaga at nag-shine like a diamond star sa competition ng Miss Universe Philippines. So, hindi ako magugulat kung eto si Iligan ay biglang mamulaga sa atin lahat. Dahil iba din talaga yung ganda niya. From the beginning naman, napapansin ko naman si Miss Iligan. Actually, napansin ko siya nung yung nag-introduction sila. Oo, yung sa simula pa lang. Talagang iba yung datingan niya. In fairness, marunong gumalaw, marunong tumindig, marunong tumingin sa camera. So, ganda. Yes, may ganda. Eksena, yes, o may eksena. Kaya nga sabi ko nga, mahihirapan din dito yung mga front runner talaga katulad ni Atisa, ni Muntinlupa, ni Aliana Duana, Sultan Kudarat, ayan si Taguig. So si Taguig ngayon, so hindi ko masyado nararamdaman ang eksena ni Taguig. Masyadong tahimik si Taguig, 'di ba? Kung ikukumpara mo sa galawan ng Iligan ngayon, parang mas napapansin si Iligan more than kay Taguig. So si Taguig kaya ay ma-out dito or mananatili sa pageant na talagang dominante ang kanyang laban.
Kung beauty kasi, wala namang question. At alam naman natin na ang performance ni Taguig ay talagang nagpe-perform yan ng bonggang-bongga. Kaya lang, ang napansin ko kasi sa eksena ni Taguig, medyo parang nabawasan siya or parang hindi siya nag-level up. Ganon. Oo. So, kung kay Atisa kasi medyo iba eh. Eto kay Taguig, parang may something wrong ako na parang nakukulangan ako sa mga galawan niya. Ito yung expectation ko, pero ito yung ipinapakita. So parang ito yung inaasahan ko na magiging eksena niya, tapos ito ang lalabas. Kaya sabi ko, ay medyo nakukulangan talaga ako sa eksena ni Taguig. Pero ayan nga, mag-ingat siya kay Iligan kasi si Iligan may beauty, tapos iba din yung ganap. Tapos alam mo yon, yung marunong din talaga mag-perform. And tignan natin kung saan makakarating tong si Iligan at kung maa-out niya nga ba or may elbow niya nga ba itong si Taguig sa competition para makarating siya sa top 5. So, yan yung abangan natin. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.